Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po. Nandiyan na sana kayo, mga kasambahay. At sa lahat po ng ating mga kasama, sa lahat ng sumusubaybay po sa atin gabi-gabi, alas 8 na naman po at oras na naman para tayo ay muling umupo sandali para tayo magbasa ng mga talata ng banal na kasulatan. At ngayong gabi medyo mahaba lang ng bahagya, pero hindi naman ho mahabang mahaba. Wala pa ho siguro itong 15 minuto. Hihingi kami ng kaunti sa inyong mga oras para naman magbasa ng mga talata ng Biblia. At ngayon po ay tutunghayan natin ang chapter 6 ng Aklat ni Marcos. Ito po ay binubuo ng 56 na bersikulo. Kaya't halina po, tunghayan natin ang kapitulo 6 ng Aklat ni Marcos. Kapitulo 6. At umalis siya doon at napasa kanyang sariling lupain at nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At nang dumating ang Sabat, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. At marami sa nangakakarinig sa kanya ay nangagtataka na nangagsasabi, "Saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kanya'y ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? At siya'y kinatitisura nila." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Walang propetang di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain, at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit, at pinagaling sila. At nanggigilala siya sa kanilang di pananampalataya. At siya'y lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid-ligid. At pinalapit niya sa kanya ang 12, at nagpasimulang sinugo sila na dala-dalawa, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu. At ipinagbilin niya sa kanila na huwag silang magsipagbaon ng anuman sa paglakad, kundi tungkod lamang, kahit tinapay, kahit supot ng ulam, kahit salapi sa kanilang supot. Datapwat gumamit ng mga sandalyas, at huwag magsuot ng 2 tunika. At sinabi niya sa kanila, "Saan man kayo magsipasok sa isang bahay, mangatira kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis doon. At sa alinmang dakong hindi kayo tanggapin at hindi kayo pakinggan, pag-alis ninyo dooy ipagpag ninyo ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan bilang patotoo sa kanila." At sila'y nangagsialis at nagsipangaral na mangagsisi ang mga tao. At nangagpalabas ng maraming demonyo, at nangagpahid ng langis sa maraming may sakit, at pinagaling sila. At narinig ng Haring Herodes, sapagkat nabantog na ang pangalan niya. At sinabi niya, "Si Juan na mangbabautismo ay nagbangon sa mga patay,
at kaya sumasa kanya ang mga kapangyarihang ito. At sinasabi ng mga iba, siya'y si Elias. At sinasabi ng mga iba, siya'y propeta, na gaya ng ibang mga propeta. Datapwat nang marinig ni Herodes, ay sinabi, si Juan na aking pinugutan ng ulo, siya'y nagbangon. Sapagkat si Herodes din ang nagsugo sa mga kawal at nagpahuli kay Juan at nagpatanikala sa kanya sa bilangguan dahil kay Herodias na asawa ni Filipo na kanyang kapatid, sapagkat nag-asawa siya sa kanya. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid sa iyo na iyong ariin ang asawa ng iyong kapatid. At ipinagtanim siya ni Herodias at hinahangad siyang patayin at hindi niya magawa. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan, palibhasa'y nalalamang siya'y lalaking matuwid at banal, at siya'y ipinagsanggalang niya. At kung siya'y pinakikinggan niya, ay natitilihan siyang mainam, at pinakikinggan niya siya na may galak. At nang sumapit ang isang kaukulang araw, nakapanganakan niya, ay ipinaghanda ni Herodes ng isang hapunan ang kanyang mga maginoo at mga mataas na kapitan at mga pangulong lalaki sa Galilea. At nang pumasok ang anak na babae ni Herodias, ay sumayaw, at siya'y kinalugdan ni Herodes at ng mga kasalo niyang nakaupo sa dulang. At sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang maibigan mo, at ibibigay ko sa iyo. At ipinanumpa niya sa kanya, ang anumang hingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian. At lumabas siya, at sinabi sa kanyang ina, ano ang aking hihingin? At sinabi niya, ang ulo ni Juan, ang mangbabautismo. At pagdakay pumasok siyang dali-dali sa kinaroroonan ng hari at humingi na sinasabi, ibig ko na ngayon din ang ibigay mo sa akin na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. At namanglaw na lubha ang hari, datapwat dahil sa kanyang sumpa at sa nangakaupo sa dulang, ay hindi niya itinanggi. At pagdakay nagsugo ang hari sa isang kawal na kanyang bantay at ipinag-utos na dalhin sa kanya ang ulo niya. At yumaon siya at pinugutan siya ng ulo sa bilang.